Para sa atin, isa sa mga pinakasasabik na bahagi ng ating buhay ay ang pag-uwi sa ating sariling mga tahanan mula sa ilang taong pagkakalayo. Sabik tayong hagkan ang ating mga kapamilya at sariwain ang mga masayang kahapon. Ngunit paano kung sa iyong pag-uwi ay wala ka namang madatnang pamilya? Ganito ang sinapit ni Elena Rodriguez, 31 taong gulang, nang muli siyang bumalik sa kanilang baryo sa Laguna matapos ang 10 taong pagkawala. Isang hapon noong Marso 2018, bumaba si Elena mula sa isang lumang bus sa may kanto ng kanilang lumang compound. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niyang hindi na ito ang lugar na iniwan niya noon. May mga bagong apartment na nakatayo, may matataas na gate at may mga estrukturang dati wala. Ang dating maluwang na lupang nakapangalan sa kanyang ina ay tila nahahati na at napuno ng mga bagong bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lugar na kinalakihan niya. Sa bawat akbang, bumabalik ang mga alaala ng pagkabata. Ang bakurang may puno ng mangga, ang lumang bahay na gawa sa kahoy at ang boses ng kanyang ina tuwing hapon. Ngunit pagdating niya roon, ibang tanawin ang sumalubong sa kanya. May mga taong kilala at hindi niya kilala na abala sa kani-kanilang gawain. At nang mapansin ang presensya niya, mabilis siyang hinarang at pinaalis. Na para bang isa lamang siyang estrangherong nakapasok sa lugar na hindi kanya. Litong-lito at mabigat ang dibdib. Lumayo si Elena at naupo sa maliit na tindahan sa kanto. Doon niya nalaman ang balitang matagal nang ikinubli sa kanya. 3 taon nang pumanaw ang kanyang ina. Ayon sa mga kapitbahay, si Carmen ay namatay matapos ang sunod-sunod na alitan sa loob ng pamilya. Pag-aaway sa lupa at pera at matinding sama ng loob. Walang naglakas loob na ipaalam yun kay Elena at walang sinumang nagtangkang hanapin siya. Nang sumapit ang gabi, mag-isa si Elena sa isang mumurahing lodging house malapit sa terminal. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama't ina, isang alaala ng panahong buo pa ang kanyang mundo. Doon sa gitna ng katahimikan at luha, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang pasya. Tuklasin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina at alamin kung ano ang nangyari sa mga panahong wala siya. Sa pagbabalik tanaw, 10 taon bago ang pagbabalik ni Elena Rodriguez sa kanilang baryo sa Laguna, isa pa lamang siyang 21 taong gulang na dalaga na pinilit hinanap ang kanyang sarili sa gitna ng isang pamilyang unti-unting nagkakawatak-watak. Nagsimula ang lahat noong 10 taong gulang pa lamang siya, nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Sa isang iglap, naiwan si Elena at ang kanyang ina na si Carmen na magkasalo sa lungkot at responsibilidad. Sa kabila nito, hindi sila lubos na naghirap. May naiwan ang ama ni Elena na residential lot, isang 900 square meter na lupain na nagsilbing tahanan ng pamilya at kalaunay naging sentro ng inggit at alitan. Sa panahong yon, pumasok sa buhay ni Carmen ang kanyang mga kapatid na sina Letty, Norma at Jose. Sa umpisa, ang kanilang presensya ay tila anyo ng tulong at pakikiramay. Sila raw ay naroon upang maging sandigan ni Carmen sa pagdadalamhati at maging katuwang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang simpleng pananatili nila sa compound ay nauwi sa unti-unting pang-angkin. Isa-isang may itinayong bahay ang mga tiyahin at tiyuhin. Sa lupa walang kasulatan. Tanging hindi verbal na pagkakaunawaan bilang magkakapamilya, ngunit walang kasulatang umiiral, walang malinaw na pahintulot. Habang lumalaki si Elena,
Naging malinaw sa kanya ang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng compound. Iba't iba ang ugali ng mga kaanak. Nariyang napupuno ang paligid ng mga usapan na hindi naman totoo dahil sa mga gawa-gawang kwento ng magkakamag-anak. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa siya na mismo ang maging tampulan ng tsismis at maling paratang. Ang mga bulong ay naging lantad na paninira sa kanya. Pagsapit ng kanyang ika-21, kumalat ang balitang siya raw ay buntis, pabaya at malandi. Ipininta siya bilang anak na walang galang at walang direksyon sa buhay. Ang mas masakit, ang mga salitang yon ay nagmula mismo sa mga tiyahin na dapat sanay kakampi niya dahil iisang dugo ang dumadaloy sa mga ito. Sa halip na ipagtanggol ang anak, unti-unting naniwala si Carmen sa mga kapatid. Ang mga sigawan sa loob ng bahay ay naging madalas. Ang paliwanag ni Elena ay hindi na pinakinggan. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng mainit na pagtatalo, tuluyan siyang pinalayas. Walang bitbit kundi ilang damit at sama ng loob. Nagtungo si Elena sa Maynila. Nanirahan siya sa isang maliit na boarding house at nagsimulang mamuhay mag-isa. Doon niya natutunang tumayo sa sariling paa, nagtrabaho, nag-ipon at kalaunan ay bumuo ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon, tila unti-unting naghihilom ang sugat ng nakaraan. Ngunit nanatili ang tanong sa kanyang isipan kung paanong humantong ang lahat sa pagkakawatak-watak. Ang kanyang pagbabalik sa Laguna ay hindi upang maningil, kundi upang magpatawad. Ang nais lamang niya ay hanapin ang ina, ayusin ang nasirang ugnayan at tuluyang isara ang sugat ng kahapon. Ngunit sa halip na kapatawaran, kamatayan ang kanyang nadatnan. At isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng paninirang dinanas niya noon. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Elena Rodriguez ang tahimik ngunit masusing pagsisiyasat sa kung ano ang tunay na nangyari habang wala siya sa kanilang baryo. Araw-araw siyang bumabalik sa munisipyo, Registry of Deeds at Barangay Hall. Bit-bit ang mga tanong ukol sa kanilang ari-arian. Unti-unting nabuo ang isang mas masakit na larawan kaysa sa inaasahan niya. Lumabas sa mga record na ang lupaing iniwan ng kanyang mga magulang, ang compound na dati isang bakuran lamang, ay nahati na sa isang titulo. Ang mga bagong titulo ay nakapangalan kina Letty, Norma at Jose. Ang mga kapatid ng kanyang ina, may mga bahay at paupahang itinayo roon at ang kita ay matagal nang pinakikinabangan ng mga ito. Nadiskubre rin niyang peke ang pirma ng kanyang ina at malamang ay wala siyang pahintulot rito. Mas mabigat pa ang nadiskubre ni Elena sa civil registry. Sa talaan, naka-attach ang kanyang death certificate na peke at halatang ginamit upang tuluyang maangkin ang mga properties. Sa ganitong paraan, naging madali para sa mga kamag-anak na ipakitang wala ng tagapagmana ang lupa maliban sa kanila. Nang kumpirmahin ito ng isang empleyado ng munisipyo, ramdam ni Elena ang bigat ng panlilinlang. Hindi lamang siya inagawan ng karapatan, binura rin siya sa papel, sa record at sa mata ng batas. Ang pagkawala niya ay ginawang sandata upang tuluyang maagaw ang lahat ng iniwan ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng isang matagal ng kaibigan ng kanyang ina, nabuksan ang huling bahagi ng kwento ni Carmen Rodriguez. Sa mga huling araw ng buwan ng kanyang buhay, madalas umano itong tahimik at balisa. May mga gabing umiiyak, may mga araw na ayaw kumain. Paulit-ulit daw ang pagtatalo ng magkakapatid, lalo na kapag pera at lupa ang pinag-uusapan. May bakas ng pagsisisi si Carmen, ngunit huli na ang lahat. May mga lumang dokumento pa ring hawak si Elena.
mga orihinal na titulo at kasulatan na itinago ng kanyang ina bago siya tuluyang nagkasakit. Ang mga papeles na ito ang naging huling patunay na may karapatan siyang ipaglaban ang lupaing kinalakihan niya. Habang unti-unting inihahanda ni Elena Rodriguez ang legal na laban, sinikap niyang balikan ang mga taong huling nakasaksi sa buhay ng kanyang ina. Isa sa mga unang pinuntahan niya ay ang dati nilang kasambahay na si Aling Merly, isang matandang babae na matagal nang umalis sa baryo ngunit nananatiling may malinaw na alaala ng mga huling taon ni Carmen. Sa muling pagkikita, doon nabuo ang mas malinaw na larawan ng nangyari ayon sa salaysay. Madalas na napapagitnaan si Carmen ng mainit na pagtatalo ng kanyang mga kapatid. Paulit-ulit umanong pinupuna ang kanyang mga desisyon, lalo na ang usapin ng mga lupa at mga paupahan. Kapag nagkakaisa ang mga kapatid laban sa kanya, wala raw magawa si Carmen kundi manahimik. Habang tumatagal, unti-unting humihina ang katawan ni Carmen. Nagkasakit ito, ngunit hindi agad nadala sa maayos na gamutan. Sa halip, pinanood lamang umano siyang manghina sa loob ng sariling bahay. Napapalibutan ng mga kamag-anak na mas abala sa pag-aayos ng mga papeles kaysa sa pag-aalaga sa kanya. Sa mga gabing mag-isa si Carmen, madalas daw nitong banggitin ang panghihinayang sa nangyari kay Elena at ang pag-asang muling makita ang anak. Isang mabigat na detalye ang lumitaw mula kay Aling Merly. Sa ospital, hindi raw ang anak ang kinilalang kaanak ni Carmen. Isa sa mga kapatid ni Letty ang pumirma sa mga dokumento at nagpakilalang walang natitirang pamilya ang pasyente. Siya rin ang nagbigay ng pahintulot na tuluyang putulin ang life support ni Carmen ng mga panahong naghihingalaw ito. Dito nagsimulang tumibay ang hinala ni Elena na hindi lamang simpleng alitan ng pamilya ang nangyari. May malinaw na senyales ng panlilinlang at sinadyang pagsantabi sa kanya upang tuluyang maagaw ang mga karapatang iniwan ng kanyang ina. Habang papalapit ang paghahain ng kaso, sinubukan pa siyang harangin ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. May mga paalala na matagal na raw niyang iniwan ang kanyang ina at wala siyang karapatang maghabol. May bantaring itigil na ang usapin upang maiwasan ang gulo, ngunit para kay Elena, sapat na ang mga nalaman upang ipagpatuloy ang laban. Makalipas ang ilang buwang paghahanda, tuluyang umabot sa korte ang laban ni Elena sa sariling mga kamag-anak. Sa sala ng hukuman sa Laguna, muling nagharap ang magkakapatid na minsang nagsalo sa isang bakuran, ngunit ngayoy magkakatunggali na sa karapatan at katotohanan. Isa-isang iniharap ni Elena ang mga dokumentong kanyang nahalungkat. Ang orihinal na mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanyang mga magulang, mga resibo ng buwis at mga lumang kasulatan na nagpapatunay na ang compound, bahay at apartment ay pag-aari ng kanyang mga magulang. Ipinakita rin sa korte ang record ng munisipyo na nagsasabing may naitalang death certificate sa pangalan ni Elena. Kahit malinaw na buhay siya at personal na humaharap sa kaso. Sa pag-usad ng pagdinig, lumutang ang mas mabigat na katotohanan. Isang dating kagawad ng barangay ang tumistigo na ilang taon na ang nakalipas ay nilapitan siya ng mga kapatid ni Carmen upang pirmahan ang ilang mga dokumento. May kapalit na pera at pangakong hindi siya nadadamay. Dahil sa takot at pangangailangan, pumayag siya noon, isang desisyong matagal na niyang pinagsisihan. Tumistigo rin si Aling Merly, ang dating kasambahay. Isinalaysay niya ang huling mga buwan at buhay ni Carmen, kung paano ito naging mahina, madalas mag-isa at paulit-ulit na umiiyak sa tuwing pinag-uusapan ang lupa at ang anak na pinalayas. Ipinunto niya na si Carmen ay hindi kailanman nawalan ng pagmamahal kay Elena. Habang tumatagal,
ang mga pagdinig, halatang nababahala ang kampo ng mga tiyahin at tiyuhin. May mga araw na hindi sila kompleto sa korte. May mga pagkakataong sinusubukan nilang ilihis ang usapan. Ipininta si Elena bilang anak na nang iwan at walang malasakit sa ina. Sa gitna ng proseso, muling sinubukan ng mga kamag-anak na tapusin ang usapin sa labas ng korte. Dumating ang mga alok at pagbabanta, ngunit nanatiling matatag si Elena. Matapos ang mahigit 1 taong pagdinig, inilabas ng korte ang desisyong matagal nang hinihintay ni Elena. Ayon sa hatol, napatunayang peke ang death certificate na ginamit upang ideklarang patay na siya. At walang bisa ang lahat ng dokumentong naglipat ng pagmamay-ari ng mga lupa at istruktura sa pangalan ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ipinunto ng mga hukuman na malinaw ang intensyon ng panlilinlang at sistematikong pag-agaw ng karapatan sa ari-ariang pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Ipinag-utos ng korte ang agarang pagbabalik ng lahat ng lupa, paupahan at bahay sa pangalan ni Elena bilang nag-iisang lehitimong tagapagmana. Inatasan din ng mga nakatira sa compound na lisanin ang lugar sa loob ng itinakdang panahon. Walang naging puwang ang apela ng kanyang mga kamag-anak. Malinaw ang ebidensya at malinaw ang pananagutan. Tahimik na tinanggap ni Elena ang desisyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling tumapak si Elena ng maluwag ang loob sa lupang matagal niyang iniwan. Ang dating magulong compound ay unti-unti niyang pinabuksan at inayos. Ang lumang bahay ng kanyang ina ay hindi niya giniba. Pinili niyang ipaayos ito at panatilihin ang mga bahagi na may alaala ng kanyang kabataan. Hindi na muling nakipag-ugnayan si Elena sa kanyang mga tiyahin na tiyuhin. Pinili niyang putulin ang mga ugnayang matagal nang nasira ng inggit at kasinungalingan. Sa halip, itinuon niya ang panahon sa sarili niyang pamilya at sa pagbuo ng bagong simula sa lugar na minsang naging dahilan ng kanyang paglayo. Sa huli, hindi lamang lupa at bahay ang nabawi ni Elena. Nabawi niya ang mga katahimikang matagal niyang hinanap. Ang katahimikang hindi na kayang agawin ng sinuman, kahit pa sarili niyang kadugo.